Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kadarating lang ni Rod sa opisina nang nagtagpo sila ni Matt at ni Sinon at sinabihan siya na sumama sa kanya dahil may pupuntahan daw silang mahalaga. Samantala ay nag-usap naman sila Nanay Tessa, Ryan at Helen tungkol kay Rod. Sinabihan ni Ryan si Helen bakit di man lang daw binigyan si Rod ng pagkakataong magpaliwanag sa panig niya. Sumagot naman si Nanay Tessa na para saan pa daw at wala na raw punto ang kanyang paliwanag. Pinaliwanag naman ni Ryan ang panig niya nung buhay pa ang tatay Tonyo niya, nagawa daw nitong patawarin siya. Sabi naman ni Helen ay napatawad na daw niya si Rod pero sa nakikita ni Ryan ay hindi talaga totoong napatawad nito si Rod. Dumating na sina Rod, Sinon at Matt sa isang liblib na lugar at isa pala itong construction site. Biglang tinulak ni Matt si Rod at napasigaw si Rod kung ano daw ba itong nangyayari at saan daw sila. Sinabi ni Sinon sa kanya kung bakit siya pumunta sa eskwelahan ni Helen. Sumagot naman si Rod na gusto lang daw nitong kausapin si Helen, pero ang sabi ni Sinon sa kanya ay di na daw nito mababawi si Helen sa kanya at bakit daw nito ginugulo si Helen. Ito daw ay una at huling warning sa kanya at kung lalapitan pa daw niya si Helen ay magkakagulo. Umalis na sina Sinon at Matt at habang paalis na sila ay biglang nahulog si Rod sa isang parte ng site at ito'y nasaktan at masakit ang paa niya. Tinawagan niya si Ryan at humingi ng tulong at dumating naman si Ryan at iniligtas siya. Sa bahay ni Sinon at Helen ay naghapunan sila. Tinanong ni Helen si Sinon kung bakit daw ito umuwi ng late, sagot naman ni Sinon ay may inasikaso daw sila sa firm. Tinanong din siya ni Sinon kung kamusta na ang kanyang araw. Naalala ni Helen na pinuntahan siya ni Rod pero di na ito sinabi kay Sinon at sumagot na lang si Helen na stress daw siya sa eskwela, mas mahirap daw ito kesa sa nursing. Sabi ni Sinon ay pagkatapos mag-graduate ni Helen ay naisipan na mag-next level na daw sila sa kanilang relasyon at magkaroon ng baby. Sumagot naman si Helen na gusto pa daw niya tuparin ang pangarap na maging engineer at kung okay lang daw wag muna sa ngayon. Sumang-ayon naman si Sinon. Nag-usap naman si Ryan at Rod. Nagpasalamat naman siya at tinulungan siya ni Ryan. Sabi naman ni Ryan na wag lang daw niya ipapahamak ang kanyang kapatid na si Helen. Pumunta si Rod sa trabaho na nakasaklay. Nagtagpo sila ni Sinon at sinabi na sa susunod daw ay mag-ingat siya. Samantala nagkaroon ng problema si Sinon sa isang branch niya sa Amerika at pinapapunta siya ng mga taga doon at kailangan daw siya. Sinabi ni Sinon kay Ryan na maghanap ng ipapalit doon sa isang branch nila at tinanong siya ni Matt kung kailangan pa ba daw niyang bantayan si Rod. Sabi naman ni Sinon ay kung lalabas lang siya ng opisina. Humingi ng pabor si Sinon kay Salud na tulungan siya sa kanyang isang branch sa Amerika at sumagot naman si Salud na gusto daw ba nitong pabalikan siya sa Amerika at na-realize ni Sinon na di na pwede. Si Salud dahil retired na ito at matanda na rin. Graduate na si Helen. Masayang-masaya ang Nanay Tessa at Kuya Ryan niya. Nandun din si Sinon. Dumating naman si Rod pero patago lang ito at di na nagpakita. Matapos ang 5 buwan ay nakita na nila ang resulta ng exam at si Helen ay pumasa, isa na siyang licensed engineer. Dumating naman bigla si Salud at kasama nito si Rod. Nag-congratulate naman si Salud kay Helen at ngayon ay mauumpisahan na nila ang kanyang bahay. Dinala ni Sinon ang dala na grocery ni Salud sa kusina, sumunod naman si Salud at doon ay nag-usap sila. Tinanong ni Sinon si Salud kung bakit dinala daw niya si Rod sa bahay niya. Trabaho naman daw ang sadya nito at di naman siya ang ex nito. Maayos naman daw si Rod pagdating sa trabaho, sabi pa ni Salud. Nagkausap naman si Helen at Rod, masaya si Rod sa pagkapasa ni Helen sa exam. Di naman kumibo si Helen. Pinaalis na ni Salud si Rod dahil gabi na rin at umakyat na rin si Helen sa kwarto.